mga sinalita ng mga kapatid natin noong una upang maging matibay ang ating pananampalataya. Ngayon, ang katanungan ay ganito. Kahit napapatunayan na hindi tayo magkakamit ng ipinangakong buhay kung hindi natin gagawin sa kanyang kalooban, bakit marami pa rin ang sumusuway? Alam natin sa ating pagsuway, sa hindi natin pagsunod sa mga kautusan ng Diyos, ay hindi tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Bakit hanggang ngayon ay sumusuway pa rin tayo sa kanyang kagustuhan? Ano sabi ng kasulatan? Kasalanan, anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Ngayon, kung hindi ka sumunod, kaparusahan. Bakit pilit pa rin tayo na sumusunod sa kamalian? Hindi ba yung kakulangan ng pananampalataya? Kaya ano po ang sabi natin? Dito sa sulat ni Juan, unang Juan, ay ganito po ang karagdagan pa upang malaman natin kung bakit pilit pa rin natin nagagawa ang mga bagay na ito. 2:15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, di ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umihibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Ano po? Bakit hindi natin nagagawa? Hanggang ngayon, ay humihibig pa rin tayo sa sanlibutan o mga bagay na nasa sanlibutan. Di ba? Meron ka nga cellphone. No? Pero anong gusto mo ngayon? Dahil ninuma na yung cellphone mo. Ang bago na naman. No? Yung bago ngayon, maganda. Yung mga latest na lumabas. Hindi ka sufisyente dun sa nasa sayo na. Bakit? Yung bang nagagawang effects ng luma, hindi, o yung bago, hindi magagawa ng luma. Pero anong ibig ng tao? Yung magaganda, yung makislap o makislap sa kanyang mga mata. Gaya ng itong si Eva. Diba? Yung magagandang tignan. Bakit? May sasakyan ka na. Nananalangin ka ng una. Kahit tricycle lang. Binigyan ka ng tricycle ng Diyos. Gusto mo susunod, owner na. Hindi pa sufficiente yung owner sa'yo. Kotse na naman. Yung tao, hindi natatapos doon na lang ang kanyang gusto. Hindi sufficiente ang binibigay ng Diyos. Gaya na lamang ng unang panahon. Kaya hindi natin nagagawa. Hanggang ngayon tayo sumusuway dahil nakikipagkaibigan pa rin tayo sa sanlibutan. Anong pagkakaibigan sa sanlibutan? Yung mga bagay na kagustuhan ng laman. Anong kagustuhan ng laman? Tignan mo mga kapatid, ang sinasabi ng banal na kasulatan, sabihin mo sa iyong sarili, kung kabilang ka pa o nagagawa mo pa ang mga bagay na ito na kagustuhan ng laman. Ha? Ganito po ang sabi. Kung ganito ang iyong ginagawa, kabilang ka pa rin sa nakikipagkaibigan sa sanlibutan. Anong gawa ng sanlibutan? Ito po. Galatia 5:19. O 22. Ito, 19. At ayag ang mga gawa ng laman. No? At ayag ang gawa ng mga laman sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiyapit, karamihan, kalibugan, pagsasamba sa mga Diyos-Diyosan, pagkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkabahagi,
ang idwaang pananampalataya. Mga mapagilihan, mga mapaglasing, mga kalayawan, at mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay ating unang ipinapahalala sa inyo, tulad sa mga ating pahalala nung una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi nagsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Hindi ka na ba nagagalit? Hindi ka na ba kabilang sa pagkakampi-kampi? Kung hanggang ngayon ay nasa iyo ang pag-ugali na ito, ikaw ang nakakaalam ng iyong pag-ugali. Ito'y hindi matuwid sa paningin ng Panginoon upang ikaw ay hindi mapabilang sa mga sumusuway sa kagustuhan ng Diyos. Ito'y bilin sa bawat isa sa atin. Agisin natin. Ito'y kagustuhan ng laman. Ito'y hayag na gawa ng mga laman. Kung hanggang ngayon, kabilang ka pa sa mga gumagawa na ito, wala ka pa. O hindi mo pa tinatanggap na tunay nga ang Espiritu ng Diyos siyang tumataan sa bawat isa sa atin. Bakit? Kaya nga, hindi ka nakakasunod. Alam mo na hindi ka maliligtas, pero gumagawa ka pa rin sa mga bagay na ito. Nagiging swahil ka pa rin. Pinahalam ng Diyos gaya kay Eva at kay Adan na sila'y mapapahamak kung sila'y kakain dun sa bunga ng halaman na nasa gitna ng halamanan. Ngunit pilit pa rin nilang ginawa ang mga bagay na ito. Wala tayong pinagkaiba, mga kapatid, kung tayo gumagawa pa rin sa mga bagay-bagay na ganitong pangyayari o paggawa na kagustuhan ng laman. Kaya habang nandyan ang buhay, habang nandyan ang kalakasan ng bawat isa sa atin, sikapin natin na turuan ang ating sarili na makaiwas sa mga bagay na ito. Dahil walang ibubungang kabutihan sa bawat isa sa atin. Ngayon, ano pa ang sabi ng banal na kasulatan? Dito sa Lucas ay ganito pa rin po ang ating matutunghayan, 12:16 hanggang 20. Hanggang ngayon ay ito pa rin ang nakikita na pag-uugali sa mga tao na gaya nito. Ito po. At nagsaysay siya sa kanila ng isang halimbawa, talinhaga, na sinabi ang lupa ng isang taong mayaman ay mamumunga ng sagana. No? Ang taong mayaman ay ang kanyang lupa ay mamumunga ng sagana. No? Mayaman na nga siya, tapos sagana pa yan. Yung ibubunga ng kanyang lupain, di lalong yayaman. Diba? Kaya ano sabi? At iniisip niya sa sarili na sinabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga. At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga banga at gagawa ako ng lalong malaki. At doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at ang aking mga paghahari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng paghahari. At sinabi ko sa aking kaluluwa, marami ng paghahari. Makakamalik para sa maraming taon. Magpakaligaya ka, kumain ka, uminom ka, tumawa ka. Di ba ganyan ang pag-ugali ng tao? Pag kumita ng malaki, anong gagawin ng tao? Na dapat sana'y magpasalamat sa Diyos na nagbigay sa kanya ng biyaya. Ngunit sino-sino pinasasalamatan niya? Anong sasabihin sa kanyang katawan? Kumain ka, uminom ka. Anong ibig sabihin? Magpakalayaw ka. Di ba? Nakalimutan ng tao na hindi siya ang umaawak sa kanyang buhay. Kaya anong sabi ng Panginoon? Datapot sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na
ko sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na hinanda mo na magpapang sa kanino kaya. Ano sabi ng Panginoon? Yung pinaghahandahan niya, no? Dahil sabi ng Panginoon, Mangmang, sa gabi na ito ay kukunin ko ang iyong kaluluwa. Itong inani mo, kanino kaya mapupunta? Hindi ba yan ang laging pinagsisikapan ng tao? Ang mga bagay-bagay na darating kung kaya pumupunta sa iba't ibang kung saan ang alam niya na malaki ang sahod. Gaya ng sinasabi sa Santiago, upang siya'y mag-ani, upang siya'y kumita. Na bagamat sana sasabihin natin kung ipahintulot ng Panginoon, hindi yung ating sarili, na gaya nitong nag-ani ng marami. Kaluluwa, magsaya ka, uminom ka, kumain ka. Yan ang kaugalian ng tao. Pag siya umami ng marami, makakalimutan niya yung Diyos na nagbigay sa kanya. Anong una niyang gagawin? Magpapakasarap. Yan ang kaugalian ng tao. Pero sa atin, bago mo gawin ang lahat ng mga bagay na iyong gusto, una, hilingin mo at pasalamatan mo ang Diyos na nagbigay sa mga bagay-bagay ng lahat ng iyong pangangailangan. Kaya naman dito mga kapatid, sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto ay ganito pa po ang sabi. Ikalawang Korinto ay ganito pa rin po ang ating mababasa. Anong dapat na gawin ang bawat isa sa atin? Anong halimbawa na ipinakita sa atin? Ganito po, 4:18,16 po. Samantalang kami ay nagsisitingin, sisitingin, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, datapot ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hangganan. Ano po ang dapat natin gawin? Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sila'y tumitingin sa mga bagay na hindi nila nakikita. Sila'y nagkaroon ng pananampalataya. Sila'y nagkaroon ng paniniwala. Anong paniniwala? No? Gaya ni Moises. Anong kalagayan ni Moises noong unang panahon? Siya'y magiging hari o sa panahon na yun, siya isang prinsipe. Mas pinili niya pa na ang maghirap. Bakit? Alang-alang sa nalaman niya na siya isa sa mga anak ng Diyos na dadanas ng paghihirap. Iniwanan niya ang pag-aari. Iniwanan niya ang palasyo. Mas higit na pinili niya yung mga bagay na hindi pa niya nakikita. Na mga pangako na sinabi ng Diyos, gaya natin, na dapat tayo tumingin nang dahil sa ating pananampalataya, sa ating paniniwala na may hinanda na tahanan ng Diyos na doon ang sinasabi ng banal na kasulatan ay hindi na tutulo ang ating mga luwa. Na wala ng kahirapan kahit konti. Doon hindi na natin isipin kung saan tayo kukuha pambayad ng ilaw. Hindi na natin isipin saan tayo kukuha pambayad sa eskwela o ng tubig o ng ating kakainin. Bakit? Ano sabi niya? Pupunasan niya ang lahat ng luha sa ating mga mata. Gaano kalaki? Doon sabi ng banal na kasulatan, may isang halaman sa kada buwan